Amen! Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay muli, partner! Amen! Talaga nga naman. Nakabalik! Nakakapanibago at sa mahabang panahon mga kapatid ay hindi po tayo nagkasama-sama dahil sa kadahilan ng marami po tayong inaasikaso. Ano po? Mga gawain ng Panginoon na kung saan ay napunta po kami sa Ramos, Tarlac na isinagawa yung ating balikatan, partner. Yes, matagal-tagal yun. 2 weeks din yun, ano? 2 weeks din yun. Tapos sa pagkaraan ng ilang linggo ay napunta rin kami sa bumalik ulit kami ng Tarlac at may isang mission din kaming pinuntahan doon kung kaya ay talagang nakakapanibago dito sa studio. Pero salamat sa Panginoon na ang gawain ng Panginoon ay hindi humihinto, kundi nagpapatuloy. At ito po ang kagandahan dito sa ating simbahan na ang lahat ng kalalakihan ay hinuhubog ng ating mahal na pastor upang magamit sa gawain ng Panginoon. At yan po yung isang pribilehiyo natin. At salamat sa Panginoon na meron po tayong pastor na patuloy na nag-encourage sa atin na makagawa sa gawain at makapagpuri sa Panginoon. At sa pagkakataon nito ay of course gusto kong bumati po ng isang mapagpalang tanghali sa aming of course sa ating director na walang iba kundi ang ating mahal na pastor, Pastor Will Laurena. Magandang tanghali po sa inyo dyan at sa lahat po ng mga missionary na kasama niya ngayon ay magandang tanghali din po. At of course sa aming area sa West Bank family, mapagpalang tanghali sa West Bank family, lalong-lalo na po ang mga fathers ng West Bank. At gayon din po, binabati ko rin ang aking pamilya, Sister Cynthia at ang aming dalawang anak kay Pauline at kay Tricia. At sa lahat po ng ating masugid at sagsubaybay na nandito na ngayon sa ating programa ay ipapaubaya ko na sa aking partner, siya'y batiin. So muli, ako po si Brother Noel na bumabati po sa bawat isa ng mapagpalang tanghali. Amen! Amen. Thank you, Sir Noel. Talagang tunay na na-miss natin ang programang ito. Matagal tayong nawala at ngayon nakabalik po tayo sa biyaya ng Panginoon. Pero ang pagkawala natin ay hindi ibig sabihin noon ay hindi tayo nagbakasyon. Hindi tayo nagbakasyon, Yeah, kundi may mga bagay lamang na sadyang ginawa rin tayo. Yeah, at amen. lahat ng yan ay para sa Panginoon, of course. Amen. At syempre, kung binati mo yung area mo, babatiin ko rin ang area namin. Yeah. Pero ang pinaka gusto kong unang batiin ay ang ating mahal na pastor. Yeah, amen. Kasama niya ang mga missionary natin at magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill at sa inyong mga kasama. And of course sa aming area, Makati Central Family, magandang tanghali po. Tutok lamang kayo sa panonood sapagkat ang programang ito ay tsak na magiging pagpapala para sa lahat ng mga viewers natin. And of course, diyan sa aking bahay, magandang tanghali sa aking magandang asawa at gayon din naman sa aking mga anak na yung iba ay nagtatrabaho na. So, yung iba naman ay nagluluto pa. So, magandang tanghali po mga kapatid. And shout out, of course, kay Brother Ramon Escalada. Yan. Masugid na taga-subaybay natin to. At si Brother Joji Lacson. Wow. Taga Mandaluyong to Oo. At si Brother Andy Agdon. Wow. Yan. Magandang tanghali sa inyo. Yan ang mga tatay na inuna ko lamang. Pero andyan po si Ma'am Fe Mahor. West Bank yan. West Bank ba yan? Go West Bank. Si Ma'am Janet Baruga de la Cruz. Aba. Magandang tanghali po sa inyo dyan, ma'am. At eto, Belia Quiñones, kilala mo ba yan? Abay, sa area mo yan. Abay, amen. Mandaluyong yan. Buti alam mo, may palatandaan yan. Oo. Alam talaga dapat natin yan. Oo. Quiñones kaya yan. Oh. Eto, gustong maging tatay, John Kilayko. Aba. Oo. Hindi malayong mangyari yan. Eto kay Nanay Linda Quiñones. Yeah. Taga saan yan? Ba, syempre, Makati West yan. Makati Central yan. Makati Central pa. Eto si Nanay Cecil Ampig. Uy, taga Centennial yan. Jeffrey Unsat.
Oh, si Jeffrey, tropa natin yan. yan. Bantayan mo yung mga nakakulong dyan. Oo. Si Ma'am Lisa. Oh, andyan ba? Oh, Oo. Ma'am Lisa Piso. Oh, eto Pisco pala. Pisco. Ay, ano yan, class committed yan. Class committed. Oo, eto si Michelle Baki. Wow. Kilala mo ba yan? Michelle, Dapat makilala mo yan. of course. Oh, At si Albert Valenzuela. Sir Albert, magandang tanghali sa'yo. Yun, Yan. ang bira. Si Ma'am Sandra Oh, Bergancia. kilala ko yan. Oh, syempre. Selfie queen. Oo. Ano? Selfie Selfie queen. queen. Selfie Bira naman, oh. Si Nanay Nelsa Joy Rico. Oh, yes, ayan, si Nanay oh. Joy. Nanay Joy, kamusta si tatay? Kita mo naman, ha? Oo. At si Ma'am Edna Tadeo. Wow. Yan Si yung Ma'am mga... Edna, magandang tanghali po, Yan ang Ma'am mga Edna. naka-ano rito sa aking mga nanonood eh. Nagmamonitor na. Oo, Okay. galing ano. So, yun ang kagandahan sa ating programa partner no? Hindi lang design para sa mga katatay, kundi design sa pamilya. Ano? At kaya na nagkasama-sama tayo dahil sa salita ng Diyos, partner. Siguro, tuloy mo, partner. Okay. Andiyan, nakita ko na si Arog mo. Oh, yeah. Arog, magandang tanghali sa iyo. At si Arog ngayon ay naglalaba kunyari eh. Konti lang kasi yung dinalaban niya. Huwag ka magpapakapagod, Arog. Darating ang magnanakaw. Gamitin mo ang washing machine Yun. para hindi tayo mapagod. Tama. Diyan pa si Jenny Lacson, anak to ni ni Oo. Brother Joji. Makati, ano rin yan? Makati Central yan. Central Masipag na manggagawa na yung people yan doon. Oo. Mm. Si Albert Valenzuela, South Border, sabi niya, South Border? Yeah, South Ang Border. bambira kita mo Kaya, naman. Shout out talaga- sa iyo, Brother Albert. Yeah. Ayan. Si Ma'am Gemma Krampatanta. Oo. Parang sa'yo rin yung area yan, Aba, syempre. Bakit, Kung meron ditong unang gusto kong tumangkilik ay yung area ng Makati Central yan. Ang buhay na buhay, Makati Central. Actually, nakukulangan ako sa kanila. Yan. Nakukulangan ako. Hindi ganyan ang Makati Central. Ariel Sablon. Oy. Makati Central yan. Makati Central yan. Tatay yan. Hmm. Mm. Kaya talagang salamat sa Panginoon. At maraming tumatangkilik sa programang ito. Okay. Partner. Sige. At Birahin na natin yan. Para oo, makarami tayo. mga kapatid, ating napag-usapan noong mga nakaraang linggo ay yung nakaraang Biyernes ay patungkol sa contentment. At talagang napakagandang usapin talaga itong pagiging kontento natin. Kung ano yung paano natin ba i-apply sa ating buhay yung magkaroon ng contentment. Kasi mga kapatid, ito ang isang problema ng bawat Kristiyano o bawat tao, yung mawala ng pagkakontento kung anong meron siya. At talagang kung masasanay lang natin ang ating sarili na maging makontento sa lahat ng bagay na ating kung anong meron tayo, mga kapatid, ay talagang hindi tayo mahihirapan. At hindi iwas stress tayo. At iwas sakit, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga talaga na matutunan natin sa ating buhay yung magkaroon ng contentment. At ang sabi po rito ng Biblia sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. Ang ganda rito na sabi ng Bible about contentment. Sabi rito, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Having food and raiment, let us be there with content. Yan napakaganda ng sabi po rito ng talata ng Biblia. Yung magkaroon daw po tayo ng kakontentuhan. Ay isang malaking kapakinabangan na. Ay isang malaking kapakinabangan sa ating buhay. At dahil wala naman daw po tayong dinalang mga bagay dito sa ibabaw ng lupang ito. Lahat ng bagay, mga kapatid, na tinatagkilik natin ay dapat po natin maunawaan na hindi yan dahil sa ating lakas, hindi yan dahil sa ating pagpupursigi, hindi yan dahil sa ating pagsusumikap, or hindi yan dahil sa ating kaalaman, kundi
yan, mga bagay na yan na ating tinatangkilik, kung anong meron tayo ngayon, yan ay hindi nating pag-aari. Dahil sabi rito ng Bible, wala naman tayong dinala rito sa ibabaw ng lupang ito. No? At tiyak na wala rin tayong dadalhin kapag dumating na sa atin yung takdang panahon na kukuhain tayo ng ating That's right. Panginoon Amen, Diyos. my brother. Kaya nga, wala tayong dinala rito. Kaya nga, kung titignan mo, partner, walang maipagmamalaki ang tao talaga. That's na siya right. ay mayaman, na siya ay merong pera, may malaking bahay, no? May magarang sasakyan, may maayos siya mga kasuotan. Dahil kung titignan mo ang talata ng Biblia, sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, makikita rito mga kapatid na talagang wala naman tayong pag-aari. That's right, brother. Ikaw ba, Brother Rudy, may masasabi ka ba pag-aari mo rito sa Wala. mga lupang ito? Actually, hanggang ngayon wala. Yeah. Sapagkat nung dumating talaga wala at ngayon pa rin, wala pa rin. Yeah. Pinagkatiwalaan lang tayo. Yeah. Kaya sabi nga ni Job hubad tayo nang dumating dito sa ibabaw ng lupang ito at hubad din tayong babalik sa ating Panginoon Diyos. Dahil din nga sabi rito, for we brought nothing into this world, mga kapatid. Ano mang bagay na masasabi mo na sa'yo, ay hindi yan sa'yo. No? Hindi yan sa'yo. Kasi wala ka naman. Pinagkatiwalaan lang tayo. Kasi That's sabi nga ng right. Bible na lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito ay may nagmamay-ari. At yan ay ang sa Panginoon. No? That's Sa right. Panginoon, lahat ng bagay na nakikita natin sa kapaligiran ay nilikha yan ng Diyos para sa Diyos. No? At binigyan lang tayo ng pribileyo na i-enjoy yung Yan, creation that's right. ng Amen. ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya nga, kung ano meron ka ngayon, mga kapatid, hindi mo yan, kung anong meron ka ngayong tinatangkilik sa ibabaw ng lupang ito, ay hindi yan sa'yo, kundi yan ay sa Panginoon. At sabi rito, and having food and raiment, let us be therewith content. No? Kung magkaroon lang daw tayo ng pagkain, ano po? Ano ba yung 3 basic need ng tao, Brother Rudy? Yan, akin. Oh, di ba? Yan. Di ba? Yung pagkain, kailangan yan. Number 1 yan. Of course, number 1 yan, pagkain. Number 2, shelter. At of course, yung clothing. Pero Yeah, alam mo pa, Brother Rudy, sa aking pananaw lang naman ito, nung ang pangunahin sa 3 basic needs, yung naging priority ko dyan, Brother Rudy, ay ang shelter. Yun. Shelter. Oo. Ang shelter ang aking pinaka-primary. No, hindi ko alam kung ano ang primary ninyo. Kasi sa aking pananaw, kahit wala akong makain, pag may tirahan ako, okay lang 'yon, Brother Rudy. Madali na. Madali lang 'yan. Wala man tayong magagarang kasuotan. Kung mayroon tayong matutulugan na maayos, ay talagang yun ang pinakamalaking great gain din sa akin. Kaya yung pinaka-priority ko sa 3 basic needs natin, mga kapatid, simula pa nung ako'y naging binata, ay yung shelter. Kaya nga, Amen. mga kapatid, napakaganda rito ng talata ng Biblia na magkaroon tayo ng pagkain, kasuotan, Yeah. tirahan. Sabi, magkaroon na tayo ng kakontentuhan. Amen, that's right. Wag na tayong umasampa ng hindi naman masama mangarap, Brother Rudy. Oo naman. Hindi pinagbabawal na mangarap tayo. At Tama. hindi rin po sinasabi na pag nagkaroon po tayo ng contentment ay titigil na tayo. Oh, Kasi hindi ganon. hindi po ganon. Kundi kailangan din natin magsumikap. Magsumikap. Pero makikita natin, mga kapatid, na dapat yung pagsusumikap natin ay laging kasama natin ang Panginoon. Upang sa mga bagay na ating nais maabot o makamtan ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos yung mga bagay na rin, pagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon Diyos dahil hindi tayo humihiwalay sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng contentment, mga kapatid? Sabi rito po, ang contentment daw po ay isang estado na pagiging sapat.
Okay? So, estado na pagiging sapat, kontento at may kapayapaan. Alam niyo po, yun po yung pinakamahalaga sa atin, mga anak ng Diyos. At sa ating buhay na magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano po? At ang kapayapaan, mga kapatid, ay hindi po yan kayang bilhin ng salapi. Alam niyo po, marami na pong mayayamang tao. Ano po? May mga magagarang sasakyan, may malalaking bahay, may maraming pera, pero alam niyo po mga kapatid, walang kapayapaan. Ano po? Walang kapayapaan dahil ang mga bagay po na yan ay hindi po yan nagbibigay ng kapayapaan. Ano po? Yung mga yaman dito sa ibabaw ng lupang ito ay hindi po hindi po yung garantiya na magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Yung magkaroon po tayo ng pagiging sapat, no? Yeah. Kung ano ang meron tayo, mga kapatid, ay sapat na yan. At dapat makontento tayo kung ano ang meron tayo sa kasalukuyan, no? Kung ano meron tayo, mga kapatid, sa kasalukuyan ay magkaroon tayo ng kakontentuhan, no? At lagi nating pasasalamatan. Huwag nating kakalimutan lagi ang Diyos na pasasalamatan sa lahat ng bagay na anong meron tayo sa kasalukuyan. Dahil yan ay pag lagi tayo mapagpasalamat sa Panginoon, ay talagang matutuwa ang Panginoon. Ikaw, Brother Rudy, kapag ikaw ba ay nagbigay ng isang bagay sa, halimbawa, sa akin, at basta ko na lang kinuha, at hindi man lang ako nagpasalamat sa iyo, ano magiging reaction mo, Brother Rudy? Siyempre, parang after ka lang sa bagay at wala kang interes sa nagbigay. Oo. At hindi maganda yon, of course. Of course, siyempre, may masasabi kang hindi maganda. Yeah, materialistic ka lang. Yeah, at saka malaki ang tendency na hindi mo na ako pagbibigyan pa muli. Yes. Kasi hindi ka marunong magpapasalamat. Ganun po. Sa ating mga tao, di ba po, halimbawa, may nagbigay po sa atin ng kahit maliit lang na bagay, kahit candy lang. Di ba? Kahit candy lang nga pinasasalamatan natin yung nagbibigay. Bakit? Yun yung appreciation natin. At sa malaking kasiyahan din na nagbigay na pasalamatan din siya. Bagamat hindi naman tayo after sa pasasalamat, pero napakaganda sa pandinig ng isang nagbigay na maging mapagpasalamat yung binigyan. Kaya nga, dito naman mga kapatid sa ating kalagayan, no? Ano mang bagay na meron tayo sa pangkasalukuyan, mga kapatid, tatandaan natin na huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ito man ay maliit o malaki, no? At yan po yung Biblia, yan po yung tinuturo sa atin ng Biblia na lagi tayong mapagpasalamat sa lahat ng ating kung ano meron tayo sa pangkasalukuyan. At mga kapatid, alam nyo, ito po yung ang pagpapasalamat sa mga biyaya ay hindi po tayo naghahangad na purihin tayo, no? Pero dahil ang papuri ay lagi nasa Diyos. Ano po? Kaya nga, mga kapatid, wag tayong magkaroon ng kasiyahan o kaligayahan na magkaroon ng mga bagay na wala pa sa atin, na kung saan ay marami tayong sinasakripisyo, lalong-lalo na pagdating sa ating pananampalataya. Kaya nga napakahalaga yung natalakay natin nung nakaraang mga linggo na magkaroon tayo ng kakontentuhan. No? Magkaroon tayo ng kakontentuhan sa lahat ng bagay na ating na meron tayo sa kasalukuyan. At alam niyo po mga kapatid, napakaliwanag yung talata po ng Biblia na sinabi po rito na but godliness with contentment is great gain. Kaya nga, ang mga taong walang kakontentuhan, ito po yung mga tao na walang kapayapaan. No? Lagi pong naghahanap ng mga
yaman na naghahanap ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Mga kapatid, hindi po ang mga bagay dito sa ibabaw ng lupang ito ang garantiya ng tunay na kasiyahan, mga kapatid. Kaya nga, ang tunay na kasiyahan ay yung magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating isip. Ano po sa ating isip na talagang lagi natin na wag nating iisantabi lagi ang Panginoon. Kaya lagi tayong mapagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sikapin natin na lagi tayo mapagpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay na na kung ano ang meron tayo. At of course mga kapatid, wag tayong masyadong mag-aasam ng mga bagay, mga temporal na bagay na kung saan ay makakapagpalayo sa atin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, tatandaan natin, sabi rito ng Bible kanina na wala man tayong bagay na dinala dito sa ibabaw ng lupang ito at tiyak na wala rin tayong madadala. Alam nyo po, marami na pong mayayaman, no po? Marami na pong mayayaman na namatay. Pero, alam nyo po, mga kapatid, wala po silang naidala sa kanilang kayamanan. At ang pinakamahalaga po sa lahat, yung magkaroon po tayo ng kakontentuhan kung ano Amen. meron. At of course, may mga pangarap tayo sa buhay, normal po yan. Pero alam nyo po, lagi pong sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor na lagi nating kakasamahin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay na ating inaasam. At ngayon mga kapatid, ay mayroon po tayong bagong usapin. Yun. At dahil po yun kakontentuhan, ay ngayong araw na ito, ang ating usapin mga kapatid ay patungkol po sa financial management. Ganda yan, At maganda to, Brother Rudy, no? Man. At alam niyo po, isa pong problema din po ng mga tatay. Ano po? Kaya mga tatay, yes. kasi sa programa is designed para sa mga tatay. Isang problema po ng mga tatay ay yung kanilang yung financial management ng pamilya. Yeah. Of course, kaya Amen. nga tayo nagtatrabaho sa lahat po ng mga ama ng tahanan. Kaya po tayo nagtatrabaho ay para po sa ating pamilya. Yan, At tama. nagkakaroon po tayo ng problema sa pagmamanage po ng ating pananalapi. That's At, right. Napakaganda. Ito po mga tatalakayin po natin mga kapatid. Ay ito po ay aral ng ating mahal na pastor na hinango niya po sa Biblia at ako personally, mga kapatid, ay pinractice ko ito. Tama, amen. At ito po ay naging kapakipakinabang po sa aking buhay na kinakailangan po natin na pamahalaan ng yung pamamahala ng ating pananalapi. I-manage. I-manage natin na maayos Oo. yung ating pananalapi. Tatandaan natin mga kapatid, kung may pera tayo ngayon, hindi rin sa atin yan mga kapatid. Brother Rudy, kung may pera ka That's ngayon, right, amen. kung meron kang 1 milyon ngayon, hindi Brother akin Rudy, yan. hindi yan sa'yo. Dapat lagi nating itatanim sa ating kaisipan na lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito ay pag-aari lang Diyos. At tayo lamang ay katiwala. Kaya nga, napakaganda sa isang steward, sa isang katiwala na maging tapat at maging mabuting katiwala. So tayo po mga kapatid, tayo ay katiwala ng ating Panginoon Diyos Amen. sa lahat ng bagay na ating kung anong meron tayo ngayon. Kaya nga napakahalaga rin mga kapatid na pag-aralan natin kung papaano ba natin i-manage yung ating financial. Kaya ibibigay ko kay Brother Rudy yung ating usapin ngayon. Brother Rudy. Yan, amen. Thank you so much, Brother Noel. At shout out sa inyo, sa lahat ng mga viewers natin, mga kapatid, at sa kumpare kong si Brother Dennis Quaresma. Alam ko nanonood siya. Shout out sa iyo, Brother Dennis.
Okay, ang binasa ni Brother Noel kanina ay doon po 'yon sa First Timothy, I think, Brother Noel? 1 Timothy chapter 6, verse number 6 hanggang verse number 8. Doon po tinatalakay na tayo'y makontento, mga kapatid, sapagkat ang pangunahin naman talagang kailangan natin ay yung pagkain, yung pananamit, at gayon din naman yung tirahan. Okay? Kung meron nga tayo nun, sabi nga ng Biblia, ay makontento tayo doon. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang salitang contentment ay usapin ito ng panloob na tao. Hindi ito panlabas lamang, kundi sa panloob na katao, na kalagayan. Spiritual matters sa madaling salita. Sapagkat ang tunay na kakontentuhan ay masusumpungan lang natin talaga sa ating Panginoong Jesucristo. So kung tayo ay merong magandang relasyon sa ating Panginoon, ay mas mauunawaan natin yung salitang contentment. Amen? So yun po yung pinakamaganda doon. Kaya ayusin po natin yung ating magandang relasyon sa Kanya upang patuloy nating maunawaan ang totoong kalagayan natin na tayo ay magkaroon ng contentment. Of course, pag may contentment ka, may peace ka eh. At kung yun ang bagay na yun ang pag-uusapan, masusumpungan po lahat natin yan sa Panginoon. Kaya that's why, establish po natin ng mabuti ang magandang relasyon natin sa Panginoon. Sapagkat without Jesus Christ, we'll never experience yung totoong contentment sa buhay natin. So yung pinakamaganda. At bilang isang lingkod at anak ng Diyos, at patuloy natin na i-experience ang bagay na yon. Amen? Pero yun nga, isa yun sa mga suliranin, yung hindi nakukontento. Yeah. Isang problema sa pamilya. Isa pa lamang problema yon sa pamilya. Yeah. Ngayon naman, mga kapatid, yung sinasabi ni Brother Noel, yung isa ring malaking suliranin o isang suliranin din ay yung pagmamanage ng ating financial sa loob ng pamilya natin. Okay? Kasi sa hindi tamang pag-manage, nagkakaroon po ng problema ang ating pamilya. Yeah, tama. At yan naman ay alam kong nauunawaan ng bawat isa. Okay? At alam natin na ang sabi ng Biblia dito sa Deuteronomy chapter 18, verse number 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth the power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. So, nakita natin dito, but thou shalt remember the Lord thy God, Yeah. for it is He that giveth the power to get wealth. Yeah. So, sinasabi kanina ni Brother Noel na anumang bagay na meron tayo, yung tinatangkilik natin ngayon, pera man yan, anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin, ay sabi nga ni Noel, ni Brother Noel, hindi atin yan. Yeah. Tunay po, sapagkat tayo lamang po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Sapagkat habang tayo'y nandito, para mas ma-enjoy din po natin yung mga bagay-bagay at gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Right. That's why yung bagay na ito ay ipinagkatiwala sa atin. Yeah. Ngayon, kung itong mga bagay na ito ay ipinagkatiwala sa atin, nangangailangan po ito ng isang matapat na katiwala. Yes. So, ibig sabihin, nangangailangan po ito ng pagtugon na ikaw bilang pinagkatiwalaan ay dapat mapagkakatiwalaan. At babalik po tayo sa usapin na bilang isang tatay, tandaan natin, bilang tatay ng pamilya, tayo yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen? At andyan na po papasok yung usapin natin na yung tinatalakay nga natin, yung magkaroon ng strong leadership sa loob ng pamilya. Sapagkat ang magkakaroon ng isang tatay, matibay na leadership sa loob ng pamilya, ay hindi lamang masusukat yan sa pamamagitan ng pagsaway sa ating pamilya, kundi pag-usaping pamilya, lahat po ay pinakikialaman. Kasama na po dyan yung pagmamanage ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, which is yung financial management. Amen? Tandaan natin, ito ay galing po sa ating Panginoon.
Amen. So kapag sinabi po natin kapatid na financial management, ano po? Yan yung proseso ng pagpaplano, mga kapatid. Yung pagkontrol sa mga financial na aktibidad ng isang tao o kung paano natin ginagamit yung bagay, yung financial na ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga proseso po yan ng pagpaplano eh. So sa paggamit nito, sa paggastos nito, sa madaling salita, dapat pinaplano mo, mga kapatid, at marunong kang kontrolin kung saan mo lang dapat gagamitin ang ipinagkatiwala sa iyo. Amen, mga kapatid? Tandaan natin, isa sa ugat ng problema sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya ay yung shortage ng mga pangangailangan. Ulitin ko ha, isa po yan sa ugat ng problema sa loob ng bahay ay yung shortage ng mga pangangailangan. Okay? Maaaring masasabi ko na ang shortage ay hindi lamang po pampisikal, kundi maging spiritual shortage ay meron din po tayo. Pero yamang financial management, mga kapatid, ang pinag-uusapan, tumutukoy sa material na bagay, pero hindi po maihiwalay ang spiritual na usapin pagdating sa bagay na ito. Sapagkat kung walang spiritual na kalagayan at mataas na spiritual na estado, siguradong hindi ka mapagkakatiwalaan sa pinansyal na ipinagkatiwala sa iyo. Amen, mga kapatid? Kaya nga, bagamat pinansyal na usapin ito, involved pa rin ang tinatawag na spiritual na kalagayan ng tao. Sapagkat kung hindi maganda ang estado ng spirituality mo, ay siguradong hindi mo mamamanage ng mabuti ang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Amen, mga kapatid? Kaya nga, hindi po pwedeng iisang tabi. Sapagkat ang lahat ng biyaya na meron tayo ay mula sa Panginoon. Okay? Ngayon, mga kapatid, dako tayo sa isang punto. Isang punto lang muna. Kailangan, mga kapatid, sabi ko nga, ma-identify natin ang problema sa loob ng bahay. Ayun ang dapat nating unang talakayin. Saan ba tayo nagkakaroon ng problema? Kaya una kong sinasabi, i-identify mo kung saan ang problema. Dapat i-identify mo yung lifestyle na merong ipinamumuhay ang iyong pamilya. Mga kapatid, kasi kung ang problema, pag na-identify mo yung problema at nakita mo na nandoon sa lifestyle ang problema, ay madali mo itong masusolusyonan. Sapagkat nakita mo na agad na-identify mo na ang problema. Amen? So ito po yun. So sa madaling salita, i-identify po natin yung problema. At kapag nakita natin na dito tayo nagkulang, dito tayo lumabis, kulang at labis, ay talaga naman. Adjust. Mag-a-adjust ka talaga dyan. Kaya kailangan mong masolusyonan, di po ba? Kaya ang unang gagawin nung na-identify natin ang problema, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng tinatabag na pag-a-audit. Okay, man? Sa makatuwid, Brother Rudy, kinakailangan para mapahamalaan natin ng mabuti ang ating financial, ay kinakailangan natin ng pagpaplano. Tama. Pagpaplano. Paplanuhin, Elga yan. Yeah, Hindi po pwede na nakita mo yung problema, tapos wala kang plano. In fact, dahilan sa nagkaroon ng problema, dahil walang plano. Yeah, tama. Walang plinano Yun ang nangyari doon Teka, Brother Rudy, siyempre, sisingit ako dyan sa sige. usapin na yan. Sino ba sa pamilya ang dapat magplano pagdating sa pamamahala ng pananalapi? Magandang tanong niya, Brother Noel. Of Ito course, siyempre. Yamang ang tatay ang pinagkatiwalaan upang i-lead ang pamilya, ay walang iba nang dapat na mag-lead dyan, kundi ang ating tatay. Yun. So, tatay. Kasi bakit? Tatay nga ang binigyan ng authority para i-lead ang kanyang pamilya At yung authority na yan, Brother Rudy, na sinasabi mo, ay hindi yan po nagbula sa tao, kundi ang authority na binabanggit ni Brother Rudy kanina ay yung authority po yan, mga kapatid, na galing sa Diyos. Amen. Kaya aminin man natin, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, na dito po tayo nagkakaroon ng problema. Na dahil po, hindi po natin nakalakihan. No? Yeah. Kasi alam nyo po,
Ako rin personally, lumaki po ako na ang nagmamanage ng aming pananalapi ay ang nanay. Oo. So sa makatwid, Brother Rudy, maling nakasanayan. Unbiblical pala. ang tawag doon. Oo, kasi kung meron mga dapat mas nakakaalam ng pangangailangan sa loob ng tahanan, walang iba kundi tayo yon. Amen. Ng mga leader, no? Kanya lang, nagkakaroon po tayo ng maling pag-practice po nito. No po? Na hindi po natin ipinapractice. Kasi alam niyo po mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ano man ang kadahilanan kung bakit hindi natin ipinapractice yan, ikaw pa rin ang nakakaalam. At yan ay dahilan mo. Pero kung susundin natin ang sinasabi ng Biblia na for the husband, no, sabi nga, for the husband is the head of the family. Amen. No? Ay wala tayong may reason out sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kasi yan, sinulat niya na yan na tayo po yung inatasan. Kanya lang, hindi po natin ito napapractice, mga That's kapwa right. ko, Amen. tahanan. At ang pinaka-practice na lang natin ay sa atin ang trabaho, sa atin ang pagod, no? Sa atin ang lahat ng bagay na pag-aasikaso sa ng pangangailangan ng ating pamilya. Ngunit pagdating naman sa pamamahala, doon naman po tayo nagkakaroon ng problema. Hindi ko po sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang mga asawang babae o mga nanay. Pero alam niyo po mga kapatid, kung susundin po natin ang Biblia, ay napakaganda na tayo ang siyang nakakaalam kung ano po ang ating pangangailangan sa loob ng ating tahanan. At ang sinasabi nga po kanina ni Brother Rudy na kinakailangan natin ng pagpaplano. Yan. So, alam niyo po, napakalungkot kung tayo, leader ng ating tahanan, ng ating pamilya, hindi natin alam kung ano ang priority natin na gastusin sa loob ng tahanan, Yes. Brother Rudy. At dyan na po pumapasok mga kapatid yung pagpaplano. Pagpaplano. Kaya nga, doon pa lamang po sa pag-handle, no? Yung tanong ko po kanina, sino ba ang nararapat humawak ng pinansyal ng isang pamilya? No po? At yan naman po yung katuruan ng Biblia. At yan naman po yung itinuturo ng ating mahal na pastor na kung meron mang dapat humawak at nararapat, tayo yon mga kapwa ko ama ng tahanan. Amen. Ngayon, ang anuman ng kadahilanan mo mga kapatid ay sa'yo yan. Pero ang sinasabi po namin ay mula po sa salita ng Diyos. At That's ito right. po mga kapatid, hindi po kami nagsasalita po rito. Ako personally, hindi po ako nagsasalita rito na hindi ko po sinasanay sa loob ng ating tahanan. No? Ito po Amen. yung Amen. practice ko po na bilang ama ng tahanan ay ako po ang nagpaplano. No po? Ako ang nagpaplano ng pangangailangan at na pamamahala ng aming pamilya. Dahil kung tayo, mga kapatid, ang nagpapagod, no? At siyempre, sabi nga ng Bible na mula sa ating pawis, tayo ay Amen. bubuhayin natin ang ating pamilya, ay talagang totoo naman yun. Pero, mga kapatid, kapag yung hindi mo napamahalaan ng mabuti, yung pananalapi, mga kapatid, magugulat ka na lang na nagkanda ugod-ugod ka na, wala ka pang nakita sa pinagpaguran mo. At mga kapatid, kailangan natin ng iba yung pagpaplano, no? Pagpaplano sa ating pananalapi. At kinakailangan din natin, Brother Rudy, na i-organisado, no? I-organize natin yung ating pananalapi. That's right, amen. No? Kasi pag ikaw ay nagplano, dapat i-organize mo yan, Brother Rudy. Tama, brother. Paano mo i-organize yung iyong plano? Of course, Brother Rudy. I-identify mo dyan, Brother Rudy, kung alin Yan. ba ang first priority Yon.
second priority and third priority, Yun. Brother Rudy. Kaya nga, kung ikaw ay, magkano ba ang minimum ngayon, Brother Rudy? Di ko alam eh. Mga 600 siguro. Pagpalagay natin. Siguro, No? pagpalagay na natin 800. Pagpalagay mo. Ay, Mataas ata, masyado 800, ba? Galante ba ako masyado? Sige, pagpalagay natin 800, mga kapatid. Wala akong alam. Ikaw na, tayo mga tatay, siyempre alam na natin kung ano ang kinikita natin. Sa loko, lingguhan man yan, mga kapatid. Lingguhan man yan o kinsenas, katapusan, ang sahod natin. Pero ay mga 600 lang siguro talaga. 600. 600 Oo, kung masyado lingguhan. na malaki. 600 times 6, kamo na lang. 6 days, di ba? 300 at 3,600. Okay. So kung ikaw ay tumatanggap ng 600 sa isang araw, sa loob ng isang linggo, ang iyong kinikita ay 3,600. So, makikita mo, paano mo, doon na papasok yung pagpaplano, mga kapatid eh. Paano mo ngayon i-organisa? No? Paano mo ngayon i-organisa yung iyong kinita? No? Paano mo ngayon i-organisa kung ikaw ay namamasahe? No? Siyempre, hindi ka naman kikita kung hindi ka mamamasahe, papasok sa trabaho, Brother Rudy. Di ba? So, ano ang unang titignan mo diyan, mga kapatid? Kinakailangan kong pumasok sa trabaho na ang pamasahe ko ay ganito. So, magkano yung pamasahe mo sa yung back and forth, no? Papunta pabalik. Siyempre, dahil kapag hindi ka pumasok, wala kang kita. At pag wala kang kita, walang pagkain ng iyong pamilya. Masaklap dito, mga kapatid. Ikaw pa ay may nagbabayad ng upa ng bahay, no? So, mula doon sa 3,600 times kumikita ka ng, halimbawa, mga kapatid, kumikita ka ng sa loob ng isang buwan 3,600 times 4. Pabira, mathematics yan, Brother Rudy. 3,600 times 4. Alam ko magaling ka dyan sa 3,600. Oo. Halimbawa lang. Sige, titignan natin. Kumikita ka ng 3,600 sa isang linggo. Sa loob ng isang buwan, kumikita ka ng 14,400. No? Ngayon, ang problema mo ngayon, mga kapatid, ay wala kang plano. No? Wala kang plano sa sahod mo, at hindi mo ino-organize yung pangangailangan sa iyong pamilya, no? Mga kapatid, kita nyo, mga kapatid, kumikita ka ng 14,400 sa loob ng isang buwan. Of course, wag mong kakalimutan. Una mong tatanggalin dyan, pamasahe mo. Kasi kapag hindi ka pumasok, wala kang 14,400, no? So, dapat meron ka yan. And of course, kung nagbabaon ka pa, Brother Rudy. Yes. Nagbabaon ka pa. So, magkano ang baon mo? No, dapat alam mo. Alam mo yung magkano ang baon mo sa loob ng isang araw. Halimbawa, tanghalian. Tanghalian ka mo. Dapat nakaplano yan, mga kapatid. Magkano ang tanghalian ko? Dapat unahin mo muna, by the way, of course, kapag kumita ka ng 14,400, ang unang gagawin mo, dahil katulad nga ng sinasabi ni Brother Rudy kanina, na kung kumita ka ng 14,400 at ikaw ay isang mananampalataya, ang unang gagawin mo, tanggalin mo muna yan sa Panginoon. Di ba, Brother Rudy? So, magkano yung tithes ng ng 14,400 times 10%? 1,440. 1,440. So, para hindi ka magkasala, mga kapatid, para hindi ka magkasala sa Panginoon, at para lalo ka pang pagkatiwalaan ng higit pa sa 14,000, mga kapatid, ay dapat tanggalin mo na dyan muna yung tithes mo. No? Tanggalin mo muna dyan yung tithes mo. At yan ay para sa Panginoon. Yung 90%, sa'yo yan. So, tinanggal mo na yung 1,440 dun sa 14,400. Magkano na natitira? Malaki pa. Di ba? 12,000
Kita mo? So, doon sa 12,960, dahil kinakailangan mo magplano at iorganisa mo yung iyong financial, ay kinakailangan mo, tignan mo muna yung priority. Tinanggal mo na. Ibinigay mo na sa Panginoon. So, dito ka na maglalaro, kapatid. Doon sa natitira na 12,960. No? So, doon sa natitirang ito, of course, yung sinasabi ko kanina, tanggalin mo muna dyan yung pamasahe mo. Magkano ang pamasahe mo? Sa loob ng isang araw, magkano yung back and forth mo? 100. 100 yung back and forth mo. Sa loob ng isang linggo, kasi minsan, wala namang pasok ka ng linggo, di ba? 600. So, ang matitira na lang dyan is 12,360. Ito, alam mo, gusto ko, ako personally, mga kapatid, gustong-gusto kong mag-budget. Alam mo talagang gusto. Diyan mo kasi makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Pag ikaw ay talagang nagkaroon ka ng, yung naging sapat ba yung iyong sahod, na hindi ka na nag-aasam ng uutang pa sa ibang tao o sa Bombay o maglo-loan ka dahil kulang yung iyong sahod, mga kapatid. Sabi nga rito, mga kapatid, yung magkaroon ka lang sa contentment, magkaroon ka lang ng food, raiment, ay malaking kakontentuhan na yan sa ating buhay. So dito mo na lalaruin, mga kapatid. Pag-oorganisa sa iyong pag-organisa ng iyong pananalapi. Ito po ay practice ko, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na mula sa ating mahal na pastor ay talagang ibinahagi niya ito at talagang naging epektibo sa akin. Kaya hindi talaga mga kapatid hindi talaga dahilan na kulang ang sahod ko. No? Kulang ang sahod ko. Hindi po kulang. Kasi hindi po yan sa laki ng iyong kinikita, kundi yan ay sa sistema ng ating pananalapi, no? So, titignan niyo diyan, mga kapatid, na kinakailangan mong i-organize talaga mabuti. At ang tanong diyan, alam mo ba kung paano ginagastos yung iyong sahod? Alam mo ba kung bilang isang tatay, alam mo ba kung saan napupunta yung iyong sahod? Baka mamaya ay binibigay na lang sa iyo yung pamasahe mo, yung allowance mo, at yung natitira ay yun na lamang yung iyong hinahawakan. 'Di ba, mga kapatid, kung ikaw man ay binibigyan ng iyong misis ng allowance, halimbawa. So, 'di ba, ino-organize mo rin yung paggagastos ng allowance na binibigay sa iyo ng misis mo. 'Di ba, pag halimbawa, ito binigyan ka ng allowance na 200. Tama na ba yun? Sapat na ba yun, Brother Rudy? Allowance sa 200 para sa isang manggagawa. No? Kulang yun. Kulang ba yun? Kulang yun. So, makikita nyo, mga kapatid, kung pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng minimum wage, na sahod, ay matutunan natin na magkaroon tayo ng kakontentuhan na dapat po ay may pagkakasya natin. May pagkakasya natin yung kinikita natin. Para nang sa ganon ay hindi po mahirapan yung ating pamilya, Brother Rudy, sa paggagastos. Kaya nga, ang isang problema po natin, mga kapatid, na tayong mga tatay, hindi po tayo yung nagpaplano ng ating pananalapi, hindi po tayo yung nag-oorganisa ng ating mga pangangailangan, at hindi rin tayo yung nagdidirekta kung saan mapupunta yung ating yung ating pananalapi. Yun po yung isang problema natin, na hindi po tayo mga tatay ang nagkokontrol ng ating pondo, ng ating pera, ng ating pinansyal sa loob ng ating pamilya. Pero alam niyo po, mga kapatid, of course, may kanya-kanyang kadahilanan tayo.
Pero alam nyo po mga kapatid, kung gusto natin maisaayos yung ating pananalapi, pakialaman natin. At tayo dapat ang siyang makialam. No? Tayo dapat ang siyang nakakaalam kung saan napupunta yung ating sahod. Para na sa ganun ay masayahan din naman tayo na magtrabaho. No? Magtrabaho. At talaga yun naman ang, dahil tayo yung head of the family, dapat tayo ang siyang nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Yan po ang financial management na tinutukoy po kanina ni Brother Rudy. Ito po yung pamamahala ng pananalapi. Ito po yung proseso ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagdidirekta at pagkokontrol sa pondo pinansyal ng pamilya. Tayo po ang naatasan nun, mga kapatid. So, Brother Rudy. Okay. Alam mo, yung mga binilang ni Brother Noel, mga kapatid, yung mga binilang ni Brother Noel Cuenenta, ipinakikita lamang po ni Brother Noel doon na yung totoong kalagayan kung paano mo gagamitin yung pinagkatiwala sa iyo. So, yun po yung ganun. Dapat alam mo po kung magkano ang kinita mo at kung magkano po yung igagastusin mo. At huwag mong kakalimutan sa Panginoon. Of course. Hindi po pwede yung mawala yung para sa Panginoon. Kasi alam sa mo, usaping Brother Rudy, magbigay man tayo sa Panginoon o hindi. Isang katiyakan dyan, mauubos din yan. Tama, that's right. Ang mahirap niya, Brother Rudy. Naubos nang nagkaroon hindi ka. ka pa ng atraso sa Panginoon. Yun ang matindi ron. At tatandaan natin, sabi ko kanina, yung sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, na wala tayong pag-aari dito sa ibabaw ng Tama, lupang ito. ipinagkatiwala lang. Yung kinikita natin na 14,000 400 na minimum wage sa isang linggo, sa isang buwan, hindi pa rin yan sa'yo. Yan ang sabi ng Bible Tama. Hindi pa rin yan sa'yo. Pinagkatiwala lang. Sa Panginoon. Yeah. Sa Panginoon. That's Kaya, right. unang gagawin mo, ibigay mo muna sa Panginoon. Kasi hindi yan sa Panginoon. No? Brother Rudy. Okay. So, kung mapansin po ninyo, balik ko tayo doon sa kaninang ibinigay kong punto. Ano po? Yung pinakapunto ko po kanina sa inyo, na sabi nga ni Brother Andy, sinuportahan niya yung ano ko yung punto kanina ang ganda nung sinuportahan niya kitang-kita ko Sabi ko kanina sa inyo, i-identify muna natin yung problema. Yan. So, yun yung saan ba tayo? Bakit ba nagkukulang? Dapat alam natin kung bakit tayo kinukulang. Sapagkat sabi nga ni Brother Andy, kapag na-identify mo yung problema, dapat ma-identify mo rin yung source ng problema. So yung pinaka-ano doon nalintulan niya nga. Ito yung comment ni Sir Andy. Sabi rito, amen po, Sir Rudy, identifying the problem and the source of the problem is the best initial thing to do. Just like having a higher water bill. Ito na, bayarin na to mga kapatid. No? Just like a higher water bill. Sige. Just like a higher water bill each month. So, is there any leakage? Yan. Dapat meron bang leakage yung may leak ba yung I-check mo na talaga. Tignan, paano pag-check? Tignan mo yung patayin mo yung gripo lahat ng mga... Basta, mo muna, baka may leak yan. Baka may leak. Baka may leak. Tapos, what discipline its member discipline its member of the family is applying when it comes to washing clothes. Yun. Dapat kailangan yan kasi hinahanap nga natin yung problema. Dishwashing and taking a bath and so on. Sabi rito. Sabi pa ni Sir Andy, it will be very difficult to fill a bucket which has a hole in it. Tama nga naman. Totoo yan. Kumbaga, may bulsa kang butas. Di ba? The same is the true in the way we spend our hard-earned money. Yun. Okay, tama. So, yun yung sinasabi ko, kapatid, na talagang dito sa financial management, andun na tayo. Naibigay na po natin yung para sa Panginoon. Amen. At the best yun ang pinakaunang gawin. Number 1 yan. Pero hindi pa pwedeng kalimutan yun. Pero tandaan natin, kasi sinusolve nga natin yung problema
hanapin talaga muna, i-identify natin yung problema, mga kapatid. I-identify. Mahalaga po na ma-identify natin yung problema at yung source ng problema kung saan. Bakit tayo kinukulang? Baka nagkulang tayo unang-una doon sa hindi natin Sa pagbibigay. first step. Oo. Alam Doon mo ba- sa pagbibigay Yeah. para sa Panginoon. Baka Alam mo, doon Brother tayo Rudy, kinulang eh. Personally, siyempre, ang sahod ko nung araw, maliit lang eh. Alam niyo, maliit lang talaga yung nung araw, yung sahod ng isang sundalo eh. Nagkaroon din ako ng problema dyan, mga kapatid. Yung pagbibigay ko ng tithes and offering ko, ay talagang nagkaroon ako ng alinlangan eh. Kasi Tama. tulad ng problema din ng bawat isa, eh, pag nagbigay ako, kukunti na lang. Di ba? Tama. Brother Rudy? Totoo yun. Pag nagbigay ako, kukunti na lang. Ano na lang ang para sa ano? Diyan po mga kapatid, diyan po tayo tuturuan ng Panginoon na kung paano natin mapagkakasya. At diyan mo po makikita yung kapangyarihan ng Diyos kapag doon sa maliit mong kita ay napagkasya mo dahil nasunod mo yung unang requirements ng iyong sahod. Amen. Brother Rudy. Yun. Kaya nga, dapat wag tayo mag-alilangan kasi No. dumating din po ako sa ganyan, mga kapatid, na pinagdamutan ko ang Diyos mula sa aking tithes and offering. Yan. Dahil baon ako sa loan. Oh. Kaya, ano na lang ang natitira sa akin? Oh. Magta-tithes pa ako mula doon sa gross income ko. Oh, ay talaga papunta na lang talaga sa ganun. Kakapiranggot na lang. Pero alam nyo mga kapatid, habang sinusunod mo ang salita ng Diyos, ipapakita ng Diyos sa iyo yung mga himala na kung saan hindi mo maaasahan, mga kapatid. Kaya wag na Amen. wag mong kakaligtaan na mag-ibigay mo ang para sa Panginoon. Tanggalin mo muna ang para sa Panginoon. At That's kung ano right. yung natitira, yun yung iyong lalaruin. Brother Rudy. Yeah. So, tulad ng sabi ko, mga kapatid, na-identify mo, mga kapatid, yung problema. Alam nyo, kaya nga minsan, tayo mga tatay, dapat talaga ma-overlook natin yung current situation natin. Yung tinatawag na ano ba talaga ang estado natin. Tingnan natin na mabuti, yung kasalukuyang kalagayan natin. Dapat tinitingnan mo na mabuti yan. Sapagkat kung hindi mo na manage, ibig sabihin doon pa lang sa yung salitang i-overlook mo, eh dapat talaga pag-aralan mo na mabuti. Ano talaga, alam mo ba yung kalagayan ninyo? Yon. Financially? Sa pamilya mo? Alam mo ba yung kailangan nila? Kaya importante po eh. Kaya nagkakaroon po ng problema kasi hindi nga una natin in-identify. Maganda yung Brother Rudy, maganda yung pakiano mga Sir John, yung sinabi ni Sir Andy. Know your income. Sabi niya, know your income. Ayan. Sige, Yan. baba mo. Yan. Yan. Ito. Alam mo si Sir Andy, sa mga hindi nakakaalam. Financial advisor yan eh. Ano yan? Financial advisor yan ng sa UAE. No? Nag-aral ito mga kapatid at talagang ito, yung ibinabahagi niya sa atin ay karanasan niya ito. At ito yung kanyang ibinabahagi sa mga kumpanya na kanyang ina-advisean. No? Yan. Sabi rito, tips on right and biblical financial management. Yan. Yan o. Number 1, know your income. Kita mo, katulad ng sinabi ko kanina. Minimum wage ka ba? Kumikita. Magkano ba ang kinikita mo? Ano? Sa loob ng isang araw, magkano ang kinikita mo? No? At sa loob ng isang buwan, magkano? Yan. Know your income. Pangalawa, know your expenses. Of course, mula doon sa income mo, tinanggalan mo na ng para sa Panginoon, doon mo na ngayon lalaruin ang iyong expenses. Alamin mo yung iyong expenses. Okay? So, number 3, give and bring back what is due to God. Yun yung sinabi ko na kanina. Pagkasahod mo, dapat ibigay mo na, tanggalin mo na sa Panginoon. At ibigay mo yan sa Panginoon. Yan yung sinasabi niya sa number 3. Give or bring back what is due to God. Number 4, allocate for savings to invest. Allocate for savings to invest. So, ibig sabihin ni Sir Andy, mula sa iyong kita,
no? Magtabi. Magtabi ka. No, hindi pwede ubos-ubos biyaya. Yun yung ibig sabihin ni Sir Andy. Na kung ikaw ay kumikita ng 14,400 sa isang buwan, sikapin mo na kahit makapagtabi ka man lang ng 50 pesos. Pwede Sabi na. na, Basta may naitabi. sabi, Brother Noel, ang late naman nun. 50 pesos. Ano ang mangyayari dyan sa 50 pesos? Mga kapatid, ngayon, hindi mo pa makikita kung ano ang mangyayari dyan. Pero, kung buwan-buwan kang naghihiwalay ng 50 pesos, sa loob ng isang taon, magkano, Brother Rudy? Alay, Pag 50 nagtabi- pesos. 50, magkakaroon ka ng 600 na savings sa isang taon. 600 sa 50. Brother Rudy, Dami yun, Brother Noel, saan naman pupunta ang 600? Pambira, mas mabuti na yung may 600 ka kaysa sa wala kang savings na naitabi. Yun yung number 10 na sinasabi ni Sir Andy. Baba mo, Brother, yan, yun, sabi. Yun ang sinasabi ni Brother Andy na allocate for savings. Allocate for savings. To invest. Kita mo? To invest growing. So, kung sa loob ng isang taon, sa 50 pesos lang yan, mga kapatid, sa 50 pesos, bahala ka na kung kaya mong lakihan. The bigger is the better. No? Pero kung sabihin mo na hindi kaya, hindi pa pwede, mga kapatid, na puro ka na lang, kumbaga, ubos-ubos na lang. No? At talagang pinagkakasya, kinakailangan mo talagang magkaroon ng kahit konting savings lang. Na mula doon sa pag-identify mo ng expenses, doon ka ngayon makakakuha ng savings. No? Amen. Makakakuha ng savings. Yan yung gustong sabi ni Sir Andy yan. Okay. So, magkaroon ka ng savings. Number 5, allocate for emergency fund. Napakaganda naman yan. Kasi hindi natin alam kung anong araw darating ang emergency. Brother Rudy, alam mo ba kung anong araw darating ang emergency? Walang nakakaalam. Walang yan. alam. Walang nakakaalam. So, ibig sabihin, napakaganda kasi, mga kapatid, na sa ating pagpaplano at pag-oorganisa ng ating financial ay dapat mayroon talaga tayong inaasahan. Sabi nga na matatanda, kapag may sinuksok, may madudukot. So, mag-locate ka dyan. Allocate for emergency fund. So, pagpalagay mo, 50 pesos ulit. 50 pesos. No? Maghiwalay ka ng 50 pesos para sa emergency fund mo. So, 100 na, mga kapatid. Kasi ito ang pinakamahirap, mga kapatid. Kapag may emergency, no? Kapag may emergency, kung saan-saan tayo tumatakbo. At ang pinakamasakit pa rito, mga kapatid, kapag hindi tayo napagbigyan ng inaakala nating makakatulong sa atin, hindi tayo, sa madaling salita, hindi tayo pinautang. No? Yan. Pag hindi tayo pinautang, sasama pa yung kalooban natin. No? Sasama, maghihinakit pa tayo doon sa tao na hindi tayo pinautang. Pero bakit, mga kapatid, hindi mo turuan ang iyong sarili? Bakit hindi mo sisihin, unang-una, yung ating sarili na bakit hindi tayo nagkaroon ng wise na paggasto sa ating financial? Yung pag-manage natin ng ating financial. Upang sa ganon, pag dumating yung emergency na yan, mga kapatid, ay meron tayong mahuhugot. No? Marami tayong pangangailangan, mga unexpected, mga emergency nga yan eh. Unexpected yan, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan natin magtabi for emergency fund. No? Tapos yung number 6, allocate for daily and monthly expenses. So, dyan na nga yung mga kapatid. No? Pag na-identify mo ngayon yung, sa number 2, yung expenses mo, yung daily expenses mo, ito ang masaya, mga kapatid eh. Ito ang masaya. Yung daily expenses natin. No? Yung daily expenses natin. Kasi, dyan mo makikita ngayon kung paano mo ma-organize yung iyong finances kapag na-identify mo yung daily expenses mo. Okay? And monthly expenses. Halimbawa,
nangungupahan ka ng bahay. O, di ba, Brother Rudy? Tama. Amen. Magkano ba upa ng bahay ngayon? 5,000. 5,000 pinakamababa. Apa. No? So mula doon sa nabawasan mo na ngayon yung tithes and offering mo, wag mong kakalimutan na yung pangupa sa bahay. Kasi kapag na-delay ka ng 3 araw dyan, mga kapatid, palalayasin ka niyan. Palalayasin ka ng landlord mo. So, unang-unang gagawin mo, mga kapatid, itabi mo muna yung upa sa bahay. No? So, 5,000. So, itabi mo na yung 5,000. Ano't ano man ang mangyari, pambayad ko ito ng bahay. No? Huwag mong hihintayin yung sahod mo, darating yung sahod mo, saka ka makakapagbayad ng upa ng bahay. So, dapat, pag sahod mo pa lang ngayon, at halimbawa sa katapusan yung bayarin, ay dapat, bago dumating pa yung katapusan, may pambayad ka na. Kasi ang nakagaugalian natin, mga kapatid, papakiusapan natin yung ating landlord na sabihin mo, Sir, Ma'am, sa ano pa po yung sweldo namin? Pwede ba sa ano na lang kami magbabayad? Mga kapatid, maling practice po yan. Kasi kapag ganun ang mangyari, magkanda patong-patong yung ano mo. Pagkasahod mo, may utang ka na naman. Pag mag-ano ka na naman ng panibagong pambayad mo ng bahay, napakaganda na pagsahod mo, kunyari sumahod ka na ng kinsenas, itinabi mo na kaagad kahit katapusan pa yung sweldo mo, yung katapusan pa yung bayad ng bahay mo, maitabi mo na kaagad. No, maitabi mo na kaagad kahit yung sabi mo kalahati. Mula doon sa 5,000 na upa ng bahay mo, kunin mo na doon yung 2,500. O, kita mo? O, para sa katapusan, another 2,500 na naman. O, kung eksaktong katapusan ng buwan yung bayarin ng upa ng bahay mo, eksakto na makakapagbayad ka na kaagad. So, goods ka, makakatira ka na, hindi ka palalayasin. Okay? So, ano pa yung another expenses? Ibalik mo muna ako dyan. Ano pa yung mga other expenses? Bill. Sabi ka ni Sir Andy, rin yan. Sabi ni Sir Andy na yung bill. Of course, ano ba yung mga bill natin? Tubig. Hindi mo pwedeng i-waive yan. Kasi kapag na-delay ka ng bayad ng tubig, puputuli ka. Non-negotiable yan. Kuryente. Di ba? So, yan din. Hindi mo pwedeng ibinbin yan. Sabi ka, do not delay. Kundi, bibigyan ka ng disconnection notice. So, Do not delay. Government project. Meron ka pang other expenses. Mga kapatid, nagpakabit ka pa ng wifi. Kita mo, hindi naman sa panliliit, mga kapatid. Kapag hindi pa kaya mag-wifi, huwag ka muna mag-wifi, no? Kasi dagdag bayarin pa yan, mga kapatid. Dagdag bayarin. Ang yung mga internet companies ngayon, ma-delay ka lang ng 2 araw, nakaputol ka agad yan, non-negotiable din yan. So, much better. Kung hindi pa kaya mag-internet, huwag ka muna mag-internet. Para at least, hindi mababawasan yung kita mo. Kaya nga, napakaganda na tignan mo, no? Tignan mo yung expenses. Alam mo dapat yung expenses mo. Pangalawa, ano pa? Yung daily expenses mo, pagkain. Pagkain. So, anong pagkain ang mapagkakasya mo sa sahod mo? Hindi naman masama. Hindi ko sinasabi na hindi ko kayo pinagbabawalan na kumain ng masarap, mga kapatid. Masarap, kumain ng masarap. Talagang masarap yan. Pero, kung hindi pa kaya ng iyong pananalapi, kapatid, wag mo munang gastusin ang sahod mo kung hindi pa kaya. Kunyari, hindi pa kaya kumain ng baka, no? Nilagang baka. Huwag ka muna magnilagang baka, no? Kung hindi ko na sinasabi na pinakikialaman ko kayo, pero tinuturuan ko kayo kasi ito po yung aking practice
na sa aming bahay, no? Kung hindi pa kayang nilagang baboy, ay wag muna magnilagang baboy. Mas maganda nga yung maggulay-gulay ka muna, di ba? Bumili ka muna ng isang taling malunggay, isang taling kamote, no? Isang taling kangkong. At pag pag-aralan mo na mga kapatid, yun, nalaman mo na yung expenses mo, no? Yun yung sinasabi ni Sir Andy kanina. Know your expenses. Pag nalaman mo na yung daily expenses mo at saka yung monthly expenses mo, ay makikita mo, mga kapatid, kung may savings ka, no? Ngayon, kung wala kang savings, balikan mo. Kaya nga, yung tinuturo nga ng ating mahal na pastor, na ilista natin. Ilista natin yung ating mga pangangailangan, no? Yung ating monthly expenses, no? Ano ba yung monthly expenses? House rent, no? Meralco bill, Maynilad bill. So, yun yung monthly expenses, no? Daily expenses, of course. Andyan na yung pamasahe mo, no? Kung gusto mo mag-snack, magkano snack naman? Ilista mo, mga kapatid. Ilista mo, kasi dyan po ako nagsimula. Ako po, naglilista po ako. At talagang makikita ko mula doon sa pangangailangan, doon sa sinasabi ni Sir Andy na daily expenses, makikita mo doon na kung ano ang dapat mong bawasin kung sakaling nagkulang yung pondo mo, yung pera mo, no? Makikita mo doon. So, kung kulang, dapat magbawas ka. Ano ang dapat kong bawasin? Para na sa ganon, magkaroon ako ng savings. Magkaroon ako ng sinasabi ni Sir Andy rito na yung sabi rito, allocate for savings to invest. Yung number 4. So, makikita mo dyan, para magkaroon ka nyan. At magkaroon ka rin ng number 5 na emergency fund, mga kapatid. At yun po, mga kapatid, matrabaho lang. Matrabaho lang, mga kapwa ko ama ng tahanan. Pero, enjoying. Enjoying. Kasi alam nyo po, mga kapatid, in-enjoy ko ito, mga kapatid. Nung pinapalista ko sa lahat, welcome. Sa loob ng aming tahanan, welcome. Kung ano, hindi lang ako ang may karapatan na magsulat ng aming pangangailangan. Kasi nakalagay lang yan sa rep, mga kapatid eh. Things to buy. Ayan, things to buy. So lahat yan, lahat ng miyembro ng pamilya ay welcome na magsulat ng mga gustong bilhin o yung mga pangangailangan. So makikita mo doon, pambihira, Brother Rudy, nung unang tagpo ko yan, nung in-apply ko yan, 4 na bond paper. Mga kapatid, 4 na bond paper ang nakalagay sa mga pangangailangan sa loob ng tahanan. Pambihira. Welcome eh. Welcome lahat. Huwag mo kasi yung anak mo may gusto ring ipabili. Di ba? Yung asawa mo may gusto ring ipabili. Siyempre. So, siyempre, dahil ikaw yung manager, titignan mo ngayon kung ano ba ang priority. Ano ba ang priority? Kaya nga, makikita mo doon, yung mula sa 4 na halimbawa, titignan ko, ito ang priority muna. Siyempre, titignan mo, first priority, second priority, and third priority. Ngayon, pag nabili ko, may nabili na ako dyan, buburahin ko na yan. Pak! Yan. Buburahin ko na yan. Pak! Yan. So, pag yung mga gustong ipabili ay nabili ko na, ina-erase ko na yan. Nilalagyan ko na ng cancel yan. So, makikita ko na lang kung ano yung mga dapat kong bilhin. So, yun po yung pag-oorganisa ng ating pananalapi. Kaya nga, matrabaho, mga kapatid. Pero, wala tayong magagawa eh. Sabi nga ni Pastor kung meron mang mahihirapan na sa loob ng tahanan, tayo dapat yon. Mga leader, mga ama ng tahanan, pakialaman natin yung ating budget. Ito nga, sabi ni Sir Andy, Brother Rudy, basahin mo.
May comment siya. The irony po kasi ng marami sa mga Pilipino ay laging may emergency pero wala namang funds. Tama. Laging may emergency pero walang funds. Kaya nga, kapag may mabilisang gastusin, saan tatakbo? Mangungutang. No? At mga kapatid, ito ang maibabahagi ko sa inyo. Sikapin niyong wag magkaroon ng utang. Wag na wag kayong mangungutang. At kasi alam niyo po mga kapatid, ako po, nagsimula pa ako sa ganyang bagay. Pero nung niyakap ko po sinunod ko yung kautusan ng ating mahal, yung pangangaral ng ating mahal na pastor na wag mangutang, kundi maging kontento ka kung anong meron ka. Mga kapatid, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng 14,400 na minimum wage sa isang buwan, maging kontento ka na dyan. Maging mapagpasalamat ka na dyan sa Panginoon. At pagkasyahin mo na yan. Kaya nga, binigyan ka ng Panginoon ng kapital para pagkasyahin. Wag mo sasabihin na, Panginoon, kulang naman to. Huwag ka magreklamo. Huwag ka magreklamo, kundi maging kontento ka kung anong meron ka na sa kasalukuyan. At mula doon sa kasalukuyan na yan, pagkasyahin mo na. Kaya nga, kung meron kayong utang, mga kapatid, no, bayaran nyo na kaagad yan. Bayaran nyo na at unti-unti nyong bayaran na yan hanggang sa makalaya kayo. At kapag nabayaran nyo na yan, wag na kayong mangungutang pagmuli. Kasi hindi kayo makokontento. Kapag nabayaran nyo, mangungutang ka ulit. Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos dyan. Ang makikita mo dyan, yung kapangyarihan ng tao. Kasi, pag ikaw ay tumakbo sa tao, ay mabilis matugunan yung iyong pangangailangan. Kaya nga, minsan nababagalan tayo sa pagtugon ng Diyos. Actually, tinugunan na ng Diyos yan. Ang problema lang natin ay na-mismanage lang natin. Hindi lang natin naisaayos ng mabuti. Kaya nga, mas madali tayong magtiwala sa Bombay. No? Mas madali tayong magtiwala doon sa mga kakilala natin na may pera. Kaya nga, sa kanila tayo tumatakbo eh. Bakit hindi tayo kaya tumakbo muna sa Diyos? No? Bakit kaya, kung kulang yung ating, pinansyal na kita, mga kapatid, bakit kaya hindi tayo humingi ng katanaluhan sa ating Panginoon Diyos? No? Para bigyan tayo ng karunungan ng Diyos na yung sahod natin ay may pagkasya. No? At tulungan tayo na may direct ng mabuti yung ating pinagkakagastusan. Kaya tayo ganun, mga kapatid, kasi hindi tayo naglilista. Hindi tayo naglilista ng ating mga gastusin. At hindi natin nakikita yung kung saan nagpupunta yung ating pera. At yun nga yung sinasabi nga ni Pastor, yung maliit na gastusin ay mapanganib sa loob ng tahanan. No? Isang malaking nagpapabagsak ng ating pinansyal ay yung mga maliliit na gastusin. No? Na hindi natin napapansin. Na yun yung halos kumakain ng ating sahod. Kaya nga, sabi nga ni Sir Andy, tingnan mo, Proverbs 3, verse 5 to 6, trust, wisdom, understanding, guidance, direction. Sabi rito, amen. Ecclesiastes, sabi rito, 12.2, principle of diversification. Don't pull all your eggs in just one basket. Don't put all your eggs in just one basket. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga, mga kapatid, na talagang kinakailangan natin na pamahalaan yung ating pinansyal, yung ating sahod. Kinakailangan natin na magkaroon ng plano. No? Kinakailangan natin i-organize yung ating plano. No? Yung ating plano. At
idirekta natin. Ano? Kaya nga, idirekta natin. Titignan natin dito, ito ang first priority. Ito yung first priority ng aming pangangailangan. Dito ang priority na gagastusin ko ang aking pera. No? At i-identify natin yung second priority. At wag natin pagsabay-sabayin. No? Wag natin pagsabay-sabayin. Kontrolin natin, mga kapatid, yung ating ang ating pinansyal, no? Kontrolin natin, no? Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na alam natin bilang leader ng tahanan, yamang tayo naman ang inatasan ng Diyos na maghanap buhay. Bakit hindi natin pamahalaan? Hindi tayo ang mamamahala ng ating pinansyal, no? Para na sa ganon ay maging excited din tayo na magtrabaho. Lalong-lalo na, abay masaya kaya Brother Rudy na nagtatrabaho, na may savings. Diba? Amen. At napakalungkot magtrabaho kapag laging overdraft. No? Kaya nga mga kapatid, magandang usapin ito mga kapatid, itong financial management na ito. At ako personally, nagpapasalamat sa ating mahal na pastor na talagang gumagawa ang ating mahal na pastor para may saayos at magkaroon tayo ng magandang takbo ng pananalapi. At mahaba-habang usapin to, Brother Rudy. At hindi natin... Kaya kakailanganin natin imbitahan dito si Brother Andy. Yeah, si Brother Andy, isang araw ay talagang pag-pray natin sa susunod na Friday, makasama natin siya. Kaya mga kapatid, sabi nga rito, katulad ng sinasabi po ng Bible, dito po rito, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, sabi rito, moreover, it is required in the stewards Amen. that a man be found faithful. Amen. Ano po? So, required sa ating mga katiwala, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, lahat po tayo ay katiwala lamang ng Diyos. That's right. Amen. Lagi natin, yan ang pangunahin nating isipin. Anumang bagay na meron tayo, mga kapatid, katiwala tayo lamang ng Diyos. No? At sabi rito ng talata na ating binasa, na kinakailangan na maging mabuting katiwala tayo. Ano po? Amen. Dahil tayo ay katiwala ng Diyos, kinakailangan natin na maging mabuting katiwala at matapat tayong katiwala ng Diyos. Wag nating lustayin yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. I-manage natin mabuti. Kaya nga, dahil tayo ay katiwala ng Diyos, katulad sa ating pamilya, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pamilya. At dapat tayo bilang mga ama ng tahanan, dapat tayo ay mabuting katiwala din ng Diyos sa ating pamilya. At gayon din po sa lahat ng bagay. So, Brother Rudy. Amen. Alam nyo mga kapatid, sabi nga ni Kanuel, mahabang usapin itong ating talakayan ngayon, yung financial management. At yung mga ganitong bagay ay dapat tinututukan din ito ng mga tatay. At maging kayo mga nanay na nandyan, ay alam ko na excited kayo sapagkat kung si Brother Noel at maging ako ay natulungan nitong usaping ito, ay alam kong maging kayo man din ay magiging blessing din ang usaping ito para sa inyo. So, sa susunod muli, mga kapatid, lagi lamang natin tatandaan na anumang bagay na meron tayo, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya marapat lamang maging matapat tayong katiwala ng Panginoon. Amen? So, thank you so much sa lahat po ng nanood sa amin ngayon. At sa susunod na Friday uli, magkita-kita po ulit tayo. Batiin natin yung ating viewers sa Australia. Si Sir Mike. Oo, yeah, Sir Mike. Yan. Magandang tanghali, Sir Mike. Maganda rin na maging guest natin ito si Sir Mike dito eh. Mike Jane. Kasi ako'y naniniwala na malaki ang maitutulong niya sa atin, mga kapwa nating tatay. Kasi ito si Sir Mike,
Nagmamanage ito ng isang malaking kumpanya sa Australia. Oo. At pagdating sa financial management, malaki rin ang karanasan nito Mm-mm. na pwede niyang ibahagi sa atin. So, magandang tanghali dyan, Sir Mike, sa Australia. Brother Rudy. Okay. So muli, thank you so much sa lahat ng mga nanood sa amin sa tanghaling ito. At sa susunod muli, mga kapatid, sa susunod na Friday, magkita-kita po ulit tayo. Okay, Brother Noel? Yeah, at maraming salamat mga kapatid. At itutuloy po natin itong ating usapin na financial management sa darating na Friday. Maganda pong usapin to, exciting na topic po ito. Kaya wag po nating kakaligtaan na sa susunod na Biyernes ay magsama-sama muli tayo. Magbigay po kayo ng karanasan ninyo. Meron po tayong comment section dyan. At maaari yung karanasan nyo ay makakatulong sa akin at kay Sir Rudy, maging sa iba pa nating mga taga-subaybay ng programang ito. Magtulungan po tayo para na sa ganon ay may saayos po natin yung ating financial. Mapamahalaan natin na maayos yung ating pananalapi. Nang sa ganon, hindi tayo mabaon sa utang. No? Hindi tayo mabaon sa, yun po yung layunin natin dito, na matulungan ang bawat mananampalataya na magkaroon ng kakontentuhan sa sahod na kanyang kinikita at hindi mabaon sa utang, no? At may enjoy natin yung ating pinansyal. Okay, so sa susunod na linggo, sa susunod na Biyernes, ay muli magsama-sama po tayo. At hanggang dito na lamang dahil mahaba na po yung ating oras. So ako po si Brother Noel. Ako si Brother Rudy, mga kapatid. At laging nagsasabi po sa inyo ng To God be all the glory. Magkita-kita po tayo sa susunod na Friday. Maraming salamat and God bless us all. Bye. Bye.